Hello po, good morning. So mag-start na po tayo at simulan po natin ang ating service ng panalangin. So maaari po tayong manalangin. Our Father in heaven, truly, Lord, you're the King of Kings and the Lord of Lords, the resurrection and the life, Panginoon. Panginoon, ikaw ay aming tahanang dako sa lahat ng henerasyon. Bago nilikha ang mga bundok o bago nilikha ang lupa at sanlibutan, ikaw ang Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Panginoon, we acknowledge, Lord, that we have sinned against you, Father, sa pag-iisip, sa mga salita, at sa mga gawa. Panginoon, we don't have an ability to love you, Panginoon. And we don't deserve anything. But Lord, by your grace and by your mercy, you redeemed us by the blood of Jesus Christ. Though you have forgiven us for his sake and declared us to be righteous in your sight, Panginoon, pero we are still sinners, and we confess before you and praise you, O Lord, for your forgiveness. Lord, that even we don't deserve anything, and we deserve punishment, Panginoon, and we are unworthy of your mercy. We pray and ask, Lord, that you will hear us and deliver us to hate our sin and to love righteousness, Panginoon. Lord, maraming salamat sa toong pagmamahal, the true love, the hope, and the saving faith that you have given us, Panginoon. Lord, for you truly will sustain us. Ikaw po, Panginoon, na magpapanatili sa amin, sa buhay na tinatahak namin sa ngayon, Panginoon. Lord, protect your church, Panginoon. Build her up, protect her unity, Panginoon, and you will sanctify us by your word. Naway ang iyong salita lamang ang aming maging sandigan, Panginoon. Lord, punuin mo kami ng iyong kalaman, ang bawat isa na narito, Panginoon, and even our brothers and sisters na hindi namin kasama, Panginoon, sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang lumakad ng nararapat sa iyo, Panginoon, at lumago sa pagkakilala sa iyo. Panginoon, ikaw na po ang gumabay sa mga gawain ng iyong simbahan, Panginoon, and even our pastors, O Lord. Speak through them, Panginoon. Naway ang iyong salita, ang tunay na mangibabaw, Panginoon, na hindi ang kanilang sarili, bagkus ikaw, Panginoon, lamang. Lord, we commit everything na gagawin namin, and let your will always be done. And Panginoon, yung will na yon, Panginoon, yung will ng iyo, Panginoon, ang aming susundin, Panginoon. Lord, we praise you and magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po. Mag-start na po tayo sa ating announcement po. So, for our announcement po, again, meron po tayong Lord's Day Worship Service every Sunday po. Nag-start po tayo ng 9 a.m. So, yung mga hindi din po makakadalo, pwede po tayong makidalo online po. So, mayroon po tayong Google Meet at pwede din po kayong manood through Facebook po on live. At meron din po tayong Bible study. So, from Monday to Friday po, from 4:30 to 5:30 p.m. po. So, sana po makadalo po tayo at pag-aralan po ang kanyang salita. At meron din po tayong Bible study sa mga super tatay at super nanay po, from 7:30 to 8:30 p.m. every Saturday po. And, yun po pala. I'm sorry po. So, mapapalitan po pala yung super tatay and super nanay. Every Wednesday na po pala siya. Dahil po magkakaroon po tayo ng Night of Psalms, Hymns, and Prayers every Saturday from 7 p.m. po to 8:30 p.m. Ayun po. And, ayun po, encourage po namin na sana po magdala po tayo ng sarili po nating Biblia. No, mas iba po kasi din talaga
kapag po dala po natin yung Biblia natin at dun po tayo, kumbaga, magbabasa. Yung i-flash po dito na mga verses, para din po yun sa mga bago, kumbaga. Pero tayo po na matagal na po dito sa ating simbahan, so sana po mayroon po tayong dalang mga Biblia. So, iyon lang po. Let's continue to pray for one another, love one another. God bless po sa ating lahat. Okay po. Maaari po tayong lahat tumayo para po sa ating pag-declare ng mga kanta para sa Panginoon. Una po natin kakantahin ngayon ay Psalm 150, Praise the Lord.
next po natin kakantahin ay He Will Hold Me Fast. Let's all sing. Ngayon po kakantahin natin yung bago nating kanta ngayong Sunday worship service. Almighty Reigns. Let's all sing. Voice of every
Low praise. Low praise. Low praise. Okay. All right. That's okay. All right, so good morning po sa lahat. And okay, great. So, welcome po sa ating Lord's Day worship service. So, we praise God para po sa mga provision na binigay po ng Panginoon sa atin. Wait lang po. Jamie. Dito lang. Tapos pakita mo. Alright, so nagtataka kayo siguro bakit may mga ganito ganyan. No? Meron po tayong kasama sa online. So, nasa Surigao po sila. Meron din po sa Novaliches. Meron din po dyan lang si Lolo Myong. So, ayan. Gusto ko pala mag-hi no, sa mga kasama natin. Okay, wait lang po. Okay. So, yung mga kasamahan ko, no, more training pa. Okay, hindi ako makapagkagi bunshin technique eh. Alright, anyway, so kung nakikita nyo, may kasama po tayo sa online. Andyan si Lolo Myong, my family. And then sila sa Novaliches, meron po si Tita Che. Wala pa siguro siya for now, no? Okay, so welcome po sa ating Lord's Day worship service. And pasensya na po nakapag-start tayo ng medyo late. Supposed to be 9 a.m. po tayo nagsisimula. Pero yon, kailangan pa natin talaga ng paghahanda pa. So, para po sa kaalaman ng lahat, 1 year and ano pa lang kami. 6 months siguro or ilang buwan. Okay, so baby church pa po tayo for now. Pero by the grace of God, pinapalago niya po ang bawat isa, hindi po sa bilang ng mga miyembro, pero pinapalago siya sa relasyon ng bawat isa sa Panginoon. So, yun po yung pinaka-importante. So, it's a privilege no na gamitin ng Panginoon dito sa Kabkaben, and God willing, actually will to ni God no, na magkapagsimula na ulit tayo to preach the gospel, lalo na po ngayon no, Christmas. Alam ko po na marami pong mga tao ang bulag pa sa kung ano talaga ang kahulugan at ano talaga ang dapat ginagawa during Christmas season. So hindi lang naman yun dahilan bakit po tayo pipreach ng magandang balita. So, can you imagine? Ito lang, ano lang to, no? Can you imagine every Christmas season, may inuman, may sugalan, may kung ano-anong mga event, may Miss Gay, no? May mga Mr. Lesbian, may ganun ba? Miss Gay, Mr. Lesbian. So you see kung gaano po ka-corrupted ang mundo. So, pag-iisip nila, whenever Christmas season comes, it's a time para to gather with the family and spend time, happy time, inuman dito, kung ano mga pinag-uusapan dito. So, that's the wrong view of Christmas. Okay? So, nilalapastangan po natin kung ano ba ang kahulugan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito. So, you see, that is how, gano'n na po kadumi, gano'n na po ka-diluted, no? Ang pag-iisip ng mga tao ngayon. So, bakit ko ba yung nasabi? But anyway, encouragement no, sa ating mga kasamahan dito. I know na meron po tayong mga bagong kasama at nakakasama tuwing linggo lamang. So, I encourage you to join us in our Bible study. Ito po ay hindi po activity na para masabi lang may activity, but it is para po sa inyo yan, para mag-grow po kayo sa Panginoon. Okay? Gaya nga po ng napag-usapan namin kahapon, nagsimula po kami sa night of psalms and hymns and prayers. So, first event po noon. And napag-usapan namin yung Psalms 1. Sino yung mapalad na tao doon? Sabi sa Psalms 1, yung tao na ang kagalakan niya ang kautusan ng Panginoon. So, pag sinabi natin kautusan ng Panginoon, that talks about the Word of God. The entirety of the Word of God. Ito yung God's law. Because ito ang salita ng Panginoon. So, hindi lang po yung 10 commandments, hindi lang po yung wag ganito, yung ganito dapat, but this, the entirety of His Word. So, we praise God dahil makakanilig tayo ng Kanyang salita for this morning. So, if you have your Bibles with you, paki-open po sa Santiago. Magpapatuloy tayo sa pag-aaral natin sa Book of James, Santiago chapter 4, verses 13 hanggang 17. So, para po sa mga bago nating kasama,
Huwag po kayong maglala. Ipa-flash po namin yung Bible verses natin. Okay, so let us read. Kailangan ko medyo bilisan, no? Alright, basahin po natin. Tayo po yung magsitayo as we read, no, the Word of God. And you can read with me. Huwag po tayo mahiya. Let's read. Halika kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayunman, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito at iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya't ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na siyang patuloy na nagpapalago sa iyong mga anak. At magtatama kung meron man po kaming ginagawang hindi maganda. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang gabay mo at ang pagdidisiplina mo ay pagpapakita at panunay lamang na kami po ay iyong inadapt na bilang mga anak mo, Panginoon, at kami po ay mahal mo. Panginoon, sa iyong salita, ikaw ang mangusap sa amin. Hindi po ako'y instrumento mo lamang, Panginoon. Bless your word, O God, that ito pong salitang ito ay magiging tunay at totoo sa buhay ng bawat isa. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magsipo. Okay. So, hindi ko po akalain na magkakaroon tayo ng series for James, no? Starting James chapter 3. Kung matatandaan nyo po, at sa mga nakakita po sa post natin, ito po ay part 3. So, yung series natin na pinamagatang Things to Avoid, o yung mga bagay na dapat po nating iwasan. So, nung una, part 1 ay yung yung pleasure. Yung pleasure, no? Mga kagustuhan ng ating mga katawan, laman at sarili. Pangalawa po is yung, ano yung pangalawa? Nakalimutan ko yung word. Pleasure and yung paninirang puri, no? Alright? So, yun po yung pangalawa. And yung pangatlo ngayon is yung arrogance na tinatawag. So mamaya malalaman po natin ano bang ibig sabihin ng arrogance. Okay? So arrogance po ay, I think familiar po tayo sa ganong salita, no? Arrogance, ibig sabihin po nun ay pagiging mayabang. Okay? Pagiging mayabang, pagiging mapagmataas at pagiging palalo. Okay? Pag sinabi po nating mayabang, iniisip mo na mas mataas ka or iniisip mo na may mas kakayanan ka. So yun po ang ibig sabihin ng arrogance. Or sa Greek word, ang ibig pong sabihin nito ay self-confidence. Okay? So alam niyo po yan, self-confidence or pagtitiwala sa sarili. Sariling kakayanan, sariling kagwapuhan. No, Tatay Doy? Alright, sariling lahat po, talento, okay? Na magagawa mong isang bagay batay sa sarili mong kakayanan. Now, in verse 16, sabi po dito ni Apostle Santiago, no, kung mapapansin nyo, halika kayo ngayon. No? Halika kayo ngayon. Now, sorry, verse 13 ba? Sorry, 16 na sabi ko. Okay, sorry po. So, sabi dito, no, halika kayo ngayon. Now, kung mababasa nyo po yung buong libro po ng Santiago, meron lamang pong 5 chapters yung Santiago. And kung papansinin po natin, ito yung kauna-unahang time na ginamit ito ni Apostle James. Kasi usually, ang ginagamit po ni Apostle Santiago kapag po sa kanyang sulat, ginagamit niya po yung salitang mga kapatid. Okay? Mga kapatid. Now, we will have a quick, pakitingnan nyo yung chapter 1
Sige, pupunta tayo sa chapter 1, verse 2. Tingnan niyo po yung sinabi niya dito. Mga kapatid ko. Okay? Sa sulat po ito ni Apostle Santiago, mga kapatid ko. At sa verse 16, same chapter 1 tayo, no? Itutour ko po kayo. So verse 16, huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Okay? Huwag kayong padaya mga minamahal kong kapatid. Now, in chapter 2, verse 1, ito naman yung introduction niya. Mga kapatid ko. Okay? And sa verse 16 ng same chapter, sabi niya dito, at isa sa inyo ay magsasabi, verse 1 and verse 5, mali yung tingin ko. Verse 5 ng chapter 2, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. And sa verse 14, ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung bla bla bla, may sinasabi po siya, no? And sa chapter 3, verse 1, mga kapatid ko. No? Take note, no? Mga kapatid ko. And verse 10, mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko. And in verse 12, mga kapatid ko. Maaari ba na, okay, patuloy natin yung basahin. And in chapter 4, verse 11, mga kapatid ko. Last week, yan po ating napag-usapan, no? Paghatol pala, judgment, yung second, no? Mga kapatid ko. And, wala pa tayo sa chapter 5, pero dadaling ko kayo sa chapter 5, verse 7. Kaya, maging matyaga kayo, mga kapatid ko. Alright? And verse 9, chapter 5, verse 9, mga kapatid ko, huwag kayong, blah, blah, blah. And verse 10, mga kapatid ko. And verse 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko. And in verse 19, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay, okay. So, bakit ko po yun binasa? Para makita nyo po na itong libro ng James or Santiago, halos lahat po dito ay para po sa mga kapatid. Sino ba yung mga kapatid? Sila po yung mga mananampalataya. So tayo po, we can call each other mga kapatid. Tayo po yung magkakapatid if truly meron po tayong pananampalataya galing sa ating Panginoon. Pero, ito po yung pinakauna na ginamit ni Apostle James yung salitang halika watak. Okay? Para po sa mga believers. Pero bakit all of a sudden, sinabi ni James, halika kayo ngayon. And siya ay nakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya na. So it's one of the possible reason, mga kapatid, is sa church, okay? Sa iglesia ni Cristo, by the way, hindi po iglesia ni Manalo, but iglesia ni Cristo ang tunay na Diyos, ang tunay na simbahan, iglesia ni Cristo, isa lamang po yan. Meron palang mga nakahalong mga hindi mananampalataya. So it's possible to happen. Hindi po lahat sa atin na nandito ay tunay ngang mananampalataya. But hindi ko po yun sinasabi para takutin kayo. But sinasabi ko yun para sa inyo upang tayo magkaroon ng pagsisisi at pagtalikod at pananampalataya sa Panginoon nating Hesukristo. Now, halika kayo ngayon. Sino yung tinatawag ni Apostle James dito? Kayong nagsasabi, so hindi niya po binigyan ng title, but kayong nagsasabi ng ano, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. So anong klaseng tao po ito? Okay? So babalik po tayo. Ito po ay yung mga arogante. Yung mga mapagmalaki, mayabang, at yung mga taong nagtitiwala sa sarili nilang kakayanan. Na kaya nilang gawin ang bagay sa sarili nilang mga kakayanan. Now, pansinin po natin in 1 John 2 verse 16. Okay, meron po akong, alright, tingnan po natin sa 1 John 2 verse 16. 1 John chapter 2, verse 16. Gab? Halika muna. Okay, wait lang po, no? Ito na lang yung pakibigay kay Lolo. Wait lang po, no?
Kasi palit mo. Akin na yung focus. Kasi nandun yung verses. Okay, so pasensya na po. Actually, nag-prepare po ako ng mga verses para madali po nating mabasa. Nakalimutan ko, nandun pala sa isa ko pong cellphone. So, yung isang cellphone, pinapagamit ko po kay Lolo Myong para makarinig siya. So, palit na lang muna. Yun na lang muna yung iPad kay Lolo Myong para makuha ko yung phone na yun. Alright. So, anyway, pagmamataas sa buhay, ang ibig sabihin po nito ay ang pagpaparada kung ano ang taglay ng isang tao upang mapabilib ang ibang tao. So yun po yung arrogance, no? Listen carefully kasi baka ginagawa natin to. Pagpaparada kung ano ang tinataglay ng isang tao upang mapabilib ang ibang tao. At ang papuri ay para sa sarili, hindi para sa Panginoon. Yun po ay isa po yung example ng pagiging mayabang. Now, nakaka-relate po ba tayo doon? Ano po yung mga ways na ginagawa natin sa buhay natin na nagmamayabang tayo? Ito hindi natin siguro masyadong napapansin, pero ito po ay ginagawa natin. Ano po yun? Yun po ay sa pagdating po sa social media. Bakit po social media? Napansin niyo po ba? Kapag po kayo ay kumakain sa isang magarbong restaurant, or kapag po kayo ay nag-selfie, or kapag po kayo ay may biniling bagong isang bagay, okay? No? Or kapag gandang-ganda ka sa sarili mo, or gwapong-gwapo ka sa sarili mo, anong ginagawa natin? We post it in social media. Kapag may bagong biling iPhone 15, post natin. Na? Kaya nga nauso yung mirror selfie na tinatawag. Para po saan? Para makita ka? Hindi. Para makita yung phone mo na iPhone ang gamit mo. So yung mga bagay po na yon, maging maingat po tayo dito sa social media. No? Yung simpleng pag-post, pagpapakita ng kung anong meron ka. Hindi nyo po namamalayan, ang nakukultivate po nun sa mga puso natin is yung pagiging mayabang. Hindi lang po natin yung napapansin. Pero if we will become so discerning, no, sa ating mga kilos, pagmamayabang po pala yun. Why? Sino nabibigyan ng papuri? Uy, ang pogi naman. Wow, congrats! Meron kang bagong ganito. Ako din sana. So ano po yung nag-create? Inggit. At even, binibigyan mo yung ibang tao na mas maghangad ng mga bagay dito sa mundo. Pagmamayabang po yun. Kaya mga kapatid, no, tigil-tigilan na po natin yung mga pagsiselfie na yan, or pagpo-post ng kung ano man. No? Why not post your quiet time? Share mo yung mga napag-aralan mo, tinuro ng Panginoon. Yun ang i-boast natin, yun ipagmayabang natin ang salita ng Panginoon. Okay? Now, take note, ang ganitong klaseng pamumuhay po ay hindi po galing sa Panginoon. Ito po ay galing, ang ganitong pag-iisip at ideolohiya ay maaaring mukhang kaakit-akit, na? Parang okay lang siya. Ito ay kasinungalingan. Ito ay nakakamatay at nakakapinsala. Tanging kapahamakan ang patutunguhan. Ang ganitong karunungan ay laban sa karunungan ng Diyos. Okay? Now, tingnan po natin, babasahin ko po sa inyo yung 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. Sabi po dito, sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi maka-Diyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Aming ginigiba ang mga pangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ng ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Now, kung titingnan natin yung verse 3 ng 2 Corinthians chapter 3, sapagkat bagaman kami lumalakad sa laman, ay hindi kami makikipaglaban ayon sa laman.
sana'y maintindihan natin na ang pakikitigma natin ay sa spiritual na aspeto at ito ay hindi ang bagay na napapansin natin sa mundong ito. Okay? Lagi po nating tandaan na bilang isang Kristiyano, ang ating pakikipagdigma ay spiritual na aspeto. Huwag po natin tingnan yung physical. But it's all about the spiritual aspect. Now, in verse 4, kaya nga po sinabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto, kaya ang sandata namin ginagamit, hindi po iyon yung mga makalaman, bagkus mga makadiyos. Ano ba yung sandata na sinasabi ni Apostle Pablo dito na sandata na galing sa Diyos? Now, in Ephesians chapter 6, verses 12 to 18, mababasa po natin dito yung tinatawag na armor of God. Okay? Now, basahin ko po sa inyo, sapagkat ang ating pakikipaglaban na hindi laban sa laman at dugo. Again, the same wordings. Kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo ng inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katuwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong na masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat na mga banal. Ito po yung kailangan natin. Ito po yung kailangan natin na taglayin para po tayo ay maging matagumpay sa ating pakikitigma dito sa mundong ito. Again, our battle is not against flesh, hindi po sa laman, but against the rulers and dominions of the evil. Yung mga maling pag-iisip at mga ideolohiya. Ang salita ng Diyos lamang ang makakatalo sa lahat ng kasinungalingan ng demonyo. Bakit po tayo nag-uusap about sa kasinungalingan, about sa sandata na nagbumula sa salita ng Diyos? Kasi nga po, hindi nyo po ba alam na ang ginagawa ng kalaban ngayon ay parumihin ang ating mga pag-iisip? Yun lamang po. May nakausap po kanina, nakalimutan ko lang. Pero, ayun, si Tito Bong pala. Kumakain kami ng breakfast kanina. Ayun nga, may nagbigay na daw yung para po sa eleksyon. So, binalik po daw nila Tito Bong. And sabi ni Tito Bong kanina, alam mo kasi normal na talaga yun sa mundo no? Yung, kumbaga, para sa mga tao, okay lang yun, normal. Pero alam natin, sa batas, sa Pilipinas, sa batas, hindi po yun katanggap-tanggap. Di ba? Pero bakit normal siya? Kasi yun na nakasanayan ng mga tao dito sa mundo. Ganon din po ang ginagawa ng kalaban. Actually, yun ang ginagawa ng kalaban. Ang kasalanan ay gawing normal at gawing katanggap-tanggap sa atin. Satan will make sin less in a way na hindi na tayo nagigilty sa kasalanan. Yun ang ginagawa ng kalaban ngayon. That's why social media is promoting those things. Di ba? Kaya nga, pag sumusunod tayo sa trend ng mga tao, selfie dito, post ng ganito dito, hindi natin namamalayan, binubulag tayo ng mali, mga kasinungalingan ng demonyo. Kaya mag-ingat tayo sa ganyan. Now, yun ay magandang statement po, yun yung hindi natin pagtanggap, yung pagbalik natin. Isa po yun sa pagsabi natin na hindi tayo parte ng sistema ng mundong ito. Kaya mga kapatid, maging maingat kayo sa pakikisalamuhan ninyo, lalo na sa mga hindi mananampalataya.
Huwag kayong maging dahilan na sila ay magpatuloy at wag niyong hayaan na kayo ay malaso, no, ng pag-iisip at mga sistema at pagkilos ng mundong ito. Alright? Now, bakit tayo napunta doon? Kasi nga pinag-uusapan po natin yung pagiging arugante, pagiging mayabang. No? So, kung titingnan natin sa verse 13, finally, makapunta tayo sa verse 13. Sabi niya dito, halika kayo ngayon, kayong nagsasabi. Ito ay para sa mga taong ganito ang pag-iisip. Okay? This is a general message from Apostle James sa mga nagsasabi. Ano yon? Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganitong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. So, what is wrong with this statement? Ano yung mali sa ganitong pananalita? Now, take note, sabi dito, ngayon o bukas. Ito yung mga tao na merong sariling pagtatalaga ng oras. You decide the time. Ikaw ang nagdidesisyon anong oras. Ngayon o bukas. Pangalawa, ay pupunta kami sa ganyang bayan. Ito yung mga tao na may sariling pagtatalaga ng lugar. Alam nila kung saan sila pupunta. Okay? Now, pagkatapos niyan, at kami ay mangangalakal doon. Kami ay mangangalakal doon. Ito yung mga taong may sariling pagtatalaga ng gagawin nila sa buhay nila. Okay, paglaki ko, ako'y magiging doktor. Mga ganun po ba? Huh? And lastly, sabi dito, ng isang taon at kikita. No, ito yung mga taong may sariling pagtatalaga ng magiging resulta ng kanilang ginagawa na tila ba'y ito ay siguradong makakamit. Or sa madaling salita, ito yung mga taong may tiwala sa kanilang sarili. Mga arrogante. Now, let me share to you a real life experience. Ako po ay isang tao na gusto ko po planado lahat. Ganun po yung personal na kaugalian. So, bago po ako iligtas ng Panginoon at ibalik sa kanyang katotohanan, 4 years din po ako atang namuhay para sa sarili ko po. So, during that time, nakabili po ako ng sasakyan, but umutang po ako. Umutang po ako ng sasakyan, umutang din po ako ng lupa. So, until now, binabayaran ko po yun. Bumili ako ng ganito, ganyan. Bumili po ako ng generator. Bumili po ako. Lahat po ng iyon ay paghahanda para sa future. Okay? Now, hindi lang po yun ang ginawa ko. Meron din po akong ginawang plano. Sa computer po, may magagawa po tayong tinatawag na Excel. Alam niyo yung Excel? Okay, para po sa mga hindi po nakakagamit ng computer, so ito po yung parang pwede kang mag-calculate, mag-compute ba, no? Ng mga kung ano mang gusto mong i-compute para madali mo na lang makita yung resulta. So, ang ginawa ko po, from 2020, if I remember it correctly, from 2021 hanggang 2066 ata, or basta, nagawa po ako ng plano hanggang 60 years old na po ako. So, anong plano po yun? Every year, sinulat ka na doon, ito dapat ang sweldo ko every month. Okay? Ito yung gagastusin ko. Sa ganitong taon, bibili ulit ako ng bagong sasakyan. Sa ganitong taon, papagawa na ako ng bahay. Sa ganitong taon, magpapakasal na kami. Sa ganitong taon, totoo yun. Sa ganitong taon, magkakaroon kami ng anak. Unang anak, sa ganitong taon, pangalawang anak. And then, 45 years old, magre-retire na ako. Early retirement. Ayoko magtrabaho na matagal. 45 years old. Kaya dapat, ma-achieve ko yon, dapat ganito yung sweldo ko. Every month, at ito ilalagay ko sa pag-ibig, ilalagay ko sa ganito, para maka-earn ako ng ganito. So, pinag-aralan ko din po yung SSS, pinag-aralan ko din po yung pag-ibig. Paano, ayun, I found out na lugi pala tayo sa SSS. Anyway, that's another topic. So, yun, pinano ko yun lahat. Until the age of 60. Na-compute ko na rin po, magkano yung pension ko pag 60 years old na ako. Na-compute ko na rin po kung magkano yung kikitain ko sa investment ko doon sa mga
basta hindi ko na lang i-mention. And then, na-compute ko na rin, kung matatandaan ko nga po, at the age of 60, parang may monthly ako na 24,000 without working. So I computed all of those things, na-compute ko na po yun. So you see, gaano po ako kayabang. You see? That's an example. Kung papansinin natin sa verse 13, ano ba yung mali dito? Actually, hindi po mali ang magplano. Yung ginawa ko po, hindi po mali yun. Hindi mali ang magplano. Pero ano po yung mali doon? Ang mali doon, take note, hindi po mali yung sinabing iyon. Yung mga sinabi doon sa verse 13, hindi po mali yun. But ang mali doon, yung hindi nasabi. Ang mali doon, yung wala doon sa statement na to. Yung wala doon, take note, yung wala doon, ang mali. Ano ba yung wala doon sa mga sinabi dito sa verse 13? Abangan natin. Bago po natin alamin yun, tingnan natin kung bakit yung ganitong salita ay dapat hindi natin gawin or panghawakan. Okay? Kasi in verse 14, i-describe dito kung anong klaseng tao tayo. Verse 14, gayon man. Di ba? Gayon man, ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. So plano ka ng plano, pero hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo bukas. Di ba? Ngunit lagi natin itong nakakalimutan. Kaya nga plano tayo ng plano eh. Kasi hindi natin naiisip na baka mamaya patay na pala ako or bukas patay na ako. 'Di ba? Bakit po natin to hindi bakit natin ito nakakalimutan? Dahil hindi natin ito nauunawaan. Hindi natin nauunawaan yung kalagayan natin na pwedeng mamaya, bukas or sa makalawa, wala na tayo. Take note, hindi po natin yun naiintindihan. Hindi natin yun nauunawaan. Paano mong magagawang magtiwala sa sarili mo kung hindi mo naman alam ang magaganap bukas? Pero tayo, mahilig tayong magtiwala sa sarili natin kahit hindi natin alam kung ano mangyayari. Saan tayo nagtitiwala? Sa sarili natin. Kahit na hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero, patuloy pa rin tayo sa pamumuhay na tila ba marami pang bukas. Kaya nga meron tayong pag-iisip, gawa ko ng kasalanan ngayon, magre-repent ako mamaya. So yung mga patuloy po na gumagawa ng kasalanan, ganun pag-iisip nila eh. Magkakasala ako ngayon, re-repent ako bukas or mamaya. Pero, ang delikado doon, hindi mo alam kung buhay ka pa ba mamaya. Di ba? So kung meron po tayong ganyang pag-iisip, sin now, repent later, that's a very dangerous kind of mindset, kapatid. So ano pong dapat natin gawin? Hanggat sinasabi natin yung salitang ngayon, yun ang tamang time upang tumalikod sa ating kasalanan at manampalataya sa Panginoon. Yung salitang ngayon. Kasi mamaya, maaaring wala na. Diba? So, ang mundo ay alam na hindi mo alam ang mangyayari bukas. This is a trivia. Ang mundo, si Satanas, ang demonyo, alam niya na hindi mo alam ang mangyayari bukas. At dahil alam niya yon, at alam niya rin na kayo nga'y isang singaw. Now take note of verse 14. Diba? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Now kung titingnan po natin yung Greek word nitong singaw, ginagamit po ito sa sitwasyon na, for example, nasa malamig ka na lugar. Di ba kapag nagsasalita ka, may umuusok? Di ba? Si Tatay Doy parang napunta na sa snow, no? Napunta na sa snow, Tatay. Okay, di ba pag nagsasalita ka sa malamig na lugar, may nakikita kang vapor, yung singaw. Di ba? Andyan siya, maya-maya, wala na. Take note, ganun po ang ating buhay. Ganun tayo. Para lang tayong singaw. Na nandyan ngayon, mamaya ay wala na. Now, take note. Alam ng sanlibutan, alam ng demonyo na temporary ka lang. Okay? Alam ng demonyo na temporary ka lang.
Pero minsan tayo hindi natin alam yun. No? Pero yung kalaban natin, alam na temporary lang tayo. Now, dahil alam niya na temporary lang tayo, anong ginawa niya? Tinuruan niya tayo. May tinuro siya sa atin. Ano yung tinuro niya? In the modern times, ito yung tinatawag natin na YOLO. Alam niyo yung YOLO? Narinig niyo na po yung YOLO? You only live once. You only live once. Ano ba sa Tagalog? Isang beses ka lang mabuhay. Tinuruan niya tayo ng YOLO. Sumikat po ito, no? At yung pag-iisip na yun, again, nandito na naman tayo, ideolohiya ng mundo. Okay? Ideolohiya ng sanlibutan. Ang mundo ay inaalis sa atin ang katakot-takot na kaparusahan. Yun pong ginagawa niya. Tinatanggal sa atin yung pag-iisip na nakakatakot pala na maabutan ng Panginoon. Nakakatakot pala na dumating sa time na haharap ka na sa Panginoon. Alam niyo bakit marami pong hindi sumusunod sa Panginoon? Kasi hindi sila takot. Hindi dahil hindi sila takot, hindi lang nila nauunawaan yung takot na haharapin nila kapag humarap sila sa Panginoon. At yun ang ginagawa ng kalaban. Sa halip ay ang pinopromote po ng mundo. Pag sinabi ko pong mundo, it talks about the demonyo, okay, yung kalaban. Sa halip ay magsaya habang may panahon. Let me give you an example. Punta po tayo sa Isaiah chapter 22, verse 12 to 13. Ano ba sabi dito? Nang araw na iyon ay tumawag ang Panginoong Diyos ng mga hukbo sa pag-iyak, sa pagtangis, sa pagkakalbo, at pagbibigkis ng damit sako. Anong ibig sabihin dito? In the Old Testament po, sa Lumang Tipan po, kapag po ang Panginoon ay nagbigay na ng warning na paparusahan ko kayo, yung mga tao po, para po sila ay magpakita ng kanilang pagtalikod sa kanilang maling ginagawa. Ito po yung ginagawa nila. Mga pag-iyak, pagtangis, pagkakalbo, pagsishave, pagbibigkis ng damit sako. Pinapalitan po nila yung damit nila sa sako. Sako ang gamit nila. So hindi lang po, pero hindi po yung sako na iba po siguro yung itsura ng sako nila, no? Sa mga Hudyo. So pag ginawa nila yon, ibig sabihin nyo, nagpapakita sila na, Lord, sorry, at kami po'y tatalikod na sa aming mga kasalanan. Pero ano pong ginawa nila? In verse 13, sa halip ay nagkaroon ng kagalakan, kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga lupa, pagkain ng karne, at pag-inom ng alak. At anong sinasabi nila? Tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Sounds familiar? Yan po ang ginagawa ng mga tao ngayon. Sa halip na bumalik, sa halip na tumalikod sa kanilang mga kasalanan, anong ginagawa? Wala pa, happy-happy tayo. YOLO. We only live once. Isang beses na tayo mabuhay, enjoy na natin yung buhay natin dito. Gawin natin na this is our best life. Ito yung best na life na meron tayo. Kaya happy tayo, inom dito, lakwatsa dito, babae dito, lalaki dito, bahay dito, sasakyan dito. Kaya nga, di ba, ginugugol nila yung mga buhay nila sa pag-earn ng pera. Para ano? Para magkaroon sila ng kaligayahan, magawa nila yung mga gusto nila. Sa halip na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at bumalik sa Panginoon, ginagawa ng mga tao. Ito yung tinuturo ng mundo. Tayo'y kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Sa halip na magtumalikod, anong pinopromote ng mundo? Gilang! Have your best life right now. So kung tayo po, ganun din tayo mag-isip. Well, tayo po ay nabubulag ng mundo. No? Now, sa halip, tayo po ay dapat maghanda. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 24, verses 42 to 44, I think ito po ay sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. 24 verses 42 to 44. Magbantay kayo. Take note, no? Sana pakinggan nyo to mga kapatid. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya. At hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay.
Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao, sino yung anak ng tao? That is Jesus Christ, ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Yun lang po ang alam natin. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya dapat tayo ay maghanda. Pero ang hindi paghahanda sa kanyang pagbabalik ay, alam niyo po anong tawag doon? Pagmamalaki. Pagmamayabang. Kasi parang alam nyo lahat eh. Kaya 'di ba yung buhay nyo, ginugugol nyo sa buhay dito sa mundo. Isa pa sa mga panlilinlang ng mundo sa atin ay ituon ang ating buhay sa pagkamit ng pinakamataas na antas dito sa mundo. Alam niyo po ba? Yung pinakamataas na antas na pwede nyo pong ma-achieve dito sa mundong ito, alam nyo kung ano yon? Ang pagiging maunlad. Pagiging maunlad. Di ba? Tanungin nyo po lahat ng tao. Anong nais mo sa buhay mo? Ano yung parang goal mo sa buhay mo? Iba-iba man po ang sagot nila, pero isa lang po ang essence nun. Ano yun? Maging maunlad. Di ba? Yun ang hangarin ng lahat. At yan po din ang tinuturo ng mundo sa atin. Ngunit hindi dapat ito ang binibigyan natin ng pansin. Hindi iyon. Ano dapat ang bigyan natin ng pansin? Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Yan po, kung ibubuhos nyo po ang buhay nyo para sa mga bagay dito sa mundo, well, yan, lahat po ng iyan ay masisira lamang at mananakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili sa mga kayamanan, ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Tingnan niyo yung kaibahan, no? Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. The Lord Jesus Christ, dinescribe niya, kinompare niya. Ano ba yung mga yaman dito sa mundo? Nananakaw, nasisira, nabubukbok. Yaman sa kalangitan, hindi nasisira, hindi nabubukbok, hindi nananakaw. Pero take note, kung nasaan po ang ating kayamanan, nandun din po ang puso natin. Now, when we say kayamanan, hindi lamang po yan sa literal na malaking bahay or 1 milyon, 2 milyon, 100 million sa bank account. Hindi po yun ang kayaman. Hindi lang po iyon. Pati po lahat ng bagay, kung saan mo binubuhas ang iyong sarili, yun po ay kayamanan natin. Now, pero saan po dapat natin ibuhos ang lahat? Doon po tayo mag-ipon sa langit. Yun po ang kayamanan na dapat nating bigyan ng pansin. Tas alam nyo po ba, tuturuan ka pa ni Satanas na magpayaman upang makapagbigay ka sa simbahan. Ito pa, isa pa po itong panlilin lang. Naisip nyo na po ba yung, sige, magpapayaman ako. Tapos, magbibigay ako sa simbahan. Di ba? Naisip nyo na po yun? Tapos feeling mo, sarap sa pakiramdam. Oh, I am saved. Ligtas ako. Why? Kasi nakapagbigay ako sa simbahan. Well, Roman Catholic teaches you that. No, Romano Katoliko, yan po ang tinuturo. Kaya magpayaman kayo. Tapos bigay nyo sa amin. Okay? Now, kung may ganun pa po tayong pag-iisip, huwag nyo po isipin na matutuwa po ako kapag nagbigay po kayo para gumanda ito. Well, thank you, no? Pero hindi po yun ang kinakalugod ko. Kinakalugod po natin ay yung buhay mo na binibigay mo sa Panginoon. Hindi yung binibigay mo yung buhay mo sa mundo, magpayaman ka, tapos magbibigay ka sa church. Ano yan? Mawawala yan, kapatid. So, wag po kayong magpalinlang yung isipin nyo na, basta magbigay ako sa church, okay na ako. You're not okay. You're not okay, kapatid. Okay? Now, take note, ito po ang tama. 2 Corinthians 5:15. Ito yung tama dapat na pag-iisip.
Siya'y namatay para sa lahat. Sino tong siya na to? That is Jesus Christ. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa. Pwede pa kamatay na tayo. Hindi po yun ang ibig sabihin nito. Huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ano yung dapat nating ibigay? Buong buhay natin. Huwag na tayong mamuhay para sa ating sarili. But mamuhay tayo para sa Kanya na namatay para sa atin. Yun po yung buhay natin. Yun po yung halaga at kahulugan ng ating buhay. Hindi po yung magpayaman ka para magbigay ka sa church. Magpayaman ka para magtulong ka sa mga mahihirap. Well, bilang isang Kristiyano, tunay na Kristiyano, gagawin din po natin yun. Yes, tayo magbibigay sa church, tayo tutulong sa mga nangangailangan. Pero hindi po ibig sabihin na ibigay mo yung buhay mo para magpayaman ka, pero actually na yung ganong pag-iisip, para rin po yun sa sarili. Ginagawa lang nating alibay yung church, yung pagbibigay sa church, ginagawa lang natin yung alibay. Alam ko po yun. Naramdaman ko na rin po yun. Alibay lang po yun. Pero ang totoo nating sinasatisfy yung mga sarili natin. Now, yun po, again, no? Pagmamayabang at ideolohiya ng mundong ito. Now, in verse 15, ito na yung, dito na ipapakita sa atin, bakit naging mali yung sinabi sa verse 13. Kasi wala ito. Ano yun? Verse 15. Sa halip ay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Yun po yung kulang eh. Yun po yung mali. Hindi ito nasabi. Yung ano? Kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Yun po. Ito po, yung hindi nasabi. Kung loloobin ng Panginoon. Now, ang tanong, bakit ang Panginoon? Bakit loloobin ng Panginoon? Bakit hindi kung loloobin ko? Di ba? Bakit ng Panginoon? Why? In Colossians chapter 1, verse 16 to 17, Colossians 1, 16 to 17, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Take note of that word. Para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Kaya sino ka para magmalaki? Lahat ng ito ay galing sa Kanya. Kaya kung loloobin niya, kasi He is the author of everything. He is the creator of everything. Kaya kalooban niya, hindi kalooban natin. And in Ephesians chapter 1 verse 11, sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Sino gumagawa ng lahat ng bagay? Siya. Siya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. At yung mga bagay na ginagawa niya ay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Dapat maintindihan natin yung soberanya ng Panginoon. And in Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. At ito pa ang isang warning sa atin mga kapatid. Meron man tayong maraming planong gawin. Pwede tayong magplano. Pero alam niyo po ba, ang plano ng Panginoon ang siyang matutupad at mangyayari. Let me read to you Psalms 115 verse 3. Psalms 115 verse 3.
Ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginawa ang anumang kanyang kagustuhan. Now, sinasabi ko po ito sa inyo na ang kagustuhan lamang talaga ng Panginoon ang siya mayayari. At in Psalms 135 verse 6, ginagawa ng Panginoon anumang kanyang kinalulugdan sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. It is God. It is God. Now, let me give you example. Kilala niyo po ba si Jonah? Jonah? Kilala ba si Jonah? So si Jonah po ay isang propeta. Sinugo po siya ng Panginoon na magpunta sa Nineveh upang ipahayag sa Nineveh ang judgment ng Panginoon sa mga tao doon. And alam niyo po ang ginawa ni Jonah? Hindi po siya sumunod sa Panginoon. Kasi ayaw niya. Sabi niya sa Panginoon, mga makasalanan yung mga tao yun, bakit ililigtas mo pa? Bakit wawarningan pa ba natin? Parang ganun po si Jonah, no? Propeta, isang propeta po. Alam niyo po ang ginawa niya? Sa halip na pumunta siya doon, nakalimutan ko lang po yung lugar, sa halip na yung barko niya, sasakyan niya papunta dito siya sumakay sa barkong ito, papunta dito. Okay? And ano po nangyari sa kanya? Siya po yung kinain ng malaking isda. Yun po si Jonah. At nanatili siya sa tiyan ng isda for 3 nights. Okay? At anong ginawa? Siya po ay iniluwa ng malaking isda dun po sa lugar ng Nineveh. So, ano po yun? Bakit po ba yun sinabi? Many are the plans of man. Marami po tayong plano. Yes, pwede nga plano. No? 45 years old, wala na ako. Sitting pretty na lang ako. Many are the plans of man. But ang kalooban ng Panginoon masusunod. Okay? Lalo na ikaw kapatid. Dahil anak ka niya. Matigas man ulo mo, gaya ni Jonah, iluluwa ka pa rin niya sa kung saan kanya dapat ilalagay. And in Acts 4, 27 to 28, sapagkat sa katotohanan, ito, take note of this, ha? Maganda po ito. Sapagkat sa katotohanan, sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, siguro kilala niyo naman po si Poncio Pilato, kasama ng mga hentil, Acts 4, 27 to 28. Kasama ng mga hentil at bayan ng Israel ay nagsama-sama laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus. Ano po yung sinasabi dito? Ito po yung time na, di ba, pinako po si Jesucristo. Sino po nagpapako doon? Si Herodes, Poncio Pilato, mga hentil, mga Israelita. Sila po yung nagtipon-tipon, nagsama-sama laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, na inyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng inyong kamay at ng iyong pasya na mangyari. Ano pong sinasabi dito sa Acts 4? Alam niyo po ba, kahit yung kamatayan, kahit yung paghatol ni Poncio Pilato at paghatol ng mga Israelita at mga hentil kay Jesus sa Panginoong Hesukristo, yun po ay plano ng Panginoon. That's the plan of God. Plano po para saan? Para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Kung titingnan natin, napaka-gruesome, no? Anong nangyari kay Jesus Christ. But that's the will of God. Now, ang tanong, ano bang kalooban ng Panginoon para sa ating lahat? Minsan kasi, sabihin natin, sige, kung anong kalooban ng Panginoon. Pero you know what? Bilang isang Kristiyano, dapat alam mo anong kalooban ng Panginoon sa'yo. Minsan kasi nasasanay lang tayo sa salitang, kung anong kalooban ng Panginoon, anong kalooban ng Panginoon, anong kalooban ng Panginoon. Tapos hindi mo naman alam anong kalooban ng Panginoon. Bilang isang anak niya, dapat alam mo anong kalooban niya. Now, the reason bakit hindi natin alam, kasi hindi tayo nag-aaral ng kanyang salita, hindi natin siya kinakausap, hindi tayo nakikinig sa kanya. Now, in verse 15, sabi po dito, kung loloobin ng Panginoon, hindi po ibig sabihin nito na hihintayin na lang natin. Ang salita po ito sa verse 15, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon.
ito po ay nagpapakita lamang ng ating pagpapakumbaba at pagsasailalim o pagsuko sa kanyang otoridad o kapangyarihan na hindi atin bagkos kalooban niya. Yung salita po yan, kung lolobin ng Panginoon, kami ay ganito, ganyan, yan po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba natin. Pagpapakita na tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. Pero, hindi po ibig sabihin nito na hihintayin na lang natin kung ang bagay na ating ginawa ay kalooban ba niya o hindi. Narinig niyo po ba ako? Kasi 'di ba, kung lolobin ng Panginoon, kami mabubuhay at gagawin namin ito iyon. Hindi po ibig sabihin nito na may ginagawa kang bagay, tapos hihintayin mo kung kalooban ba ito ni Lord or hindi. Naintindihan niyo po ako? Yung ginawa mo na, ginagawa mo na, tapos hihintayin mo lang, Lord, kung will mo to, okay. Kung hindi, okay. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin po niyan, kailangan natin maintindihan na bago pa man natin gawin ang isang bagay, alam na natin na ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Baliktad po. Okay? Alam na natin bago pa man natin gawin. Now, meron dalawang uri ng kalooban ng Diyos. Para maintindihan po natin, actually, sa pagkakatanda ko, 3 eh. Pero itong nabasa ko nung time na nagpe-prepare po ako, 2 lang po yung sinabi niya. And nakalimutan ko rin po 3. Pero there are 3 types of God's will. Pero ngayon, pag-usapan natin 2. So ano po yung una? Sovereign will. Sovereign will. Or will of decree sa English. Pag sinabi po nating sovereign will, let me give you example para maintindihan po natin yung sovereign will. Ito po yung tulad nung nangyari, ito po yung mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi yun magbabago. At yun ang mangyayari. Okay? That's the sovereign will of God. For example, pagkamatay ni Jesucristo, kahit anong gawin mo, mamamatay talaga si Jesus Christ. Why? That's the sovereign will of God. Ano na yun? Decree na yun. Kumbaga, naitalaga na yun. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit anong gawin natin, hindi na yun magbabago. Yun po ang unang uri ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, God's will of command. Ano yung God's will of command? Example po nito is yung 10 Commandments. For example, huwag magsinungaling. That's the will of God. Na huwag tayong magsinungaling. Pero, pwede tayo at nakakapagsinungaling tayo. Ibig sabihin, itong pangalawang klase ng kalooban ng Diyos is yun yung pwede natin or nagagawa natin kahit na hindi dapat. Okay? Yun po yung pangalawang uri ng kalooban ng Diyos. Diba? Huwag magsinungaling, pero lahat tayo nagsisinungaling. Huwag pumatay, pero lahat tayo pumapatay. Diba? Will yun ni God. Will ni God na tayo ay mag-aral ng kanyang salita, pero hindi tayo nag-aaral ng salita. Yun yung pangalawa. At yun po yung po-focusan natin yung pangalawa. Now, para po mas maging makatotohanan sa inyo, bigyan ko po kayo ng example, no? 'Di ba? Sabi ko nga po kanina, etong verse 15. Ibig sabihin po niyan, bago pa man natin gawin yung isang bagay, alam na natin na yun ang kalooban ng Diyos. Tama? And meron 2 klase ng kalooban ng Diyos. Now, let me give you example. For example po, no, sa decision making, paggawa ng desisyon. May mga bagay na hindi po nakasulat sa salita ng Panginoon. For example, pero you need to make a decision. Example, pagbili ng cellphone. Lord, anong will mo? Nokia 3210 or iPhone 15? Di ba? Yun ang mga desisyon na hindi direkta na nakasulat sa salita ng Panginoon. Wala namang nasabi dyan. Naintindihan niyo po yan? Pero even in the smallest decision na gagawin natin, it must be anchored to the will of God. To the Word of God. Kahit yung pagbili mo ng ng cellphone.
It must be anchored. Now, paano yun? Paano namin gagawin yun? Anong kalooban ng Panginoon doon? Di ba? 3210 or iPhone 15? Now, take note na ang buhay Kristiyano ay hindi buhay ng kamangmangan. That's one thing na sigurado. Hindi, ang buhay natin, hindi po yan buhay ng kamangmangan, yung kalooban ni Lord. Hindi. Alam natin. Bagkus ito ay buhay na masugid na pagkilala sa Panginoon at pag-alam ng kanyang kalooban at may pagpapakumbaba sa pagsunod dito. Buhay na patuloy na nagbabago ng isip. Nabalik tayo doon sa example ko po kanina. Again, sabi nga po, lahat ng desisyon na gagawin natin must be anchored to the Word of God. So, balik tayo sa tanong, ano bang bibiling ko? iPhone, Nokia 3210 or iPhone 15? We must, ang desisyon natin gagawin ganito. Dapat alam natin yung principles na tinuturo ng Panginoon sa atin. Ano ba mga principles na tinuturo ng Panginoon sa atin? Mamuhay ng payak. Maging kontento. Tama? So, if for example, ang pagbili mo ng iPhone 15 will make you work harder. Trabaho ka, wala ka ng oras sa pag-aaral ng salita niya, wala ka ng oras sa paghahayag ng magandang balita. Well, ang decision na dapat natin gawin ay bumili ng Nokia 3210. Be satisfied. Naintindihan niyo po yon? You must be careful sa mga decision na gagawin natin. Na kung ang bagay na iyon ay makakatulong sa iyo para sa spiritual or makakabigat lamang sa iyong spiritual na buhay. Another example, partner. Diba? Tinuro sa atin, ito, clear naman sa word na dapat Kristiyano, dapat tupa. Hindi baboy, hindi aso. Mag-aaway lang kayo niyan, lagi. May hirapan ka. No? Ano pa? Kurso, nakukunin mo. Akala nyo yung mga ganong bagay, hindi yun parte ng kalooban ng Diyos? Alam natin kung anong kalooban ng Diyos. Okay? So, pagdating sa kurso, piliin mo yung kurso na, yun, again, will give you more time for the Lord, hindi more time for the world. Yun po, mga basic lamang po yun na example. Bakit ikaw, Kuya Ryle, bumili ka ng iPhone 13? Bakit, Kuya Ryle, bumili ka ng ganyan? Alright? So, I must admit na yung pagbili ko po niyan, out of ano lang yun, selfish na kagustuhan kasi gusto ko mayabang. Parang ganon. Alright? Pero praise God, kasi binaliktad niya rin po yun. At take note po, ito po. Di ba sabi ko po sa inyo kanina, naka-excel na po yung plano ko. Pati yung pagbili ko po ng generator, para po yan sa work. Kasi yung work ko po, bawal po na maantala. So kapag walang kuryente, hindi ako makapagtrabaho. So bumili ako ng generator. No? Yan, cellphone. Para sa ano? iPad. No? Bumili din po ako iPad. Ano pa? Ayan, TV. Pero alam niyo po ba, lahat ng iyon, lahat po ng binili ko para sa sarili ko, lahat ginagamit na po para sa Panginoon. So, doon niyo makikita, no, sometimes, tayo may decision tayong ginagawa. Pero, again, dito po. Dito po pasok. Alright, so again, sana maintindihan po natin na pagkatapos po noon, okay, take note, pagkatapos po noon, gumagawa na po tayo ng tamang desisyon. Okay? So, ngayon po, ang mga pinaglalaanan na po natin is yung mga bagay na ginagamit para sa Panginoon. Okay? So, sabi ko nga sa God willing, future wife ko, sabi ko, mamuhay na tayo ng simple. Huwag na tayo paggawa ng bahay ng plano natin dati. Dati, search pa kami ng bahay, no? Ang tagal namin, nagpupuyat pa kami sa YouTube. Ganda to. Pero ngayon, yung ano na lang, square. Square na lang. Tapos, basta, okay na to. Yun na lang gawin natin.
Basta hindi tayo hindi tayo mahatak ng pagtatrabaho tas wala na hindi na natin magawa kung ano ba talaga yung buhay natin sa mundong ito. So yun po, example lang naman po yun. No? Kaya nga po, in Romans 12 verse 2, sabi po sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Alam nyo, unang-una na dapat nating baguhin yung pag-iisip natin. Why? Kasi yun po ang niloko ng sanlibutan. Kaya nga po, di ba, babalik tayo kanina, yung panlilinlang ideolohiya ng mundo. Di ba? Kasi yun yung sandata ng kalaban. Linlangin tayo. Kaya tayo ngayon na nasa Panginoon na, ano nang babaguhin natin? Unang-una, pag-iisip natin. Di ba, sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Roma, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. It starts with the mindset. Paano natin babaguhin yung mindset natin? From the Word of God. Kaya po, alam nyo bakit nagsisimba tayo? Kasi yun yung pinapakinggan natin, yung salita ng Panginoon, para patuloy tayo na magbago. Alam nyo bakit may Bible study tayo? Kasi para matutunan natin at makilala natin ang Panginoon, malaman natin kung anong kalooban niya, mabago yung pag-iisip natin. Kaya mapapansin nyo po lahat ng activity natin sa church na ito, it's all about the Word of God. Kasi yun lang ang kailangan natin. Baguhin ang ating pag-iisip. Kaya, please, wag na kayong maniwala dyan sa social media. Again, yan po ang tool na ginagamit ng kalaban ngayon. Why? That is the fastest, yun yung pinakamabilis na paraan upang mabigyan kayo ng impormasyon sa mundo. Diba? Social media, that's the fastest way. No? So be careful on that. Kaya nga huminto na po tayo sa pag-social media na yan. Kung kaya't ang panalangin at pag-aaral ng kanyang salita sa pamagitan ng banal na espiritu ang pinaka-natural, pinaka-regular at constant na sinasagawa sa buhay ng isang Kristiyano. Take note, ano po yung dapat natural, normal at constant sa buhay natin? Yon ay ang pag-aaral ng kanyang salita at pagsunod sa kanyang salita. Pero ano pong tinuturo ng mundo? Ano pong tinuturo ng mga bulaang mga simbahan? Sunday, okay na. Diba? Simba ka lang sa Sunday, maghulog ka dyan ng 100 pesos, okay ka na. Diba? Yun ang tinuturo ng mga bulaang simbahan. Pero nung tinuturo ng salita ng Diyos, araw-araw mag-aral ka ng salita. Araw-araw ilagay mo ang pag-iisip mo, baguhin mo yung pag-iisip mo. Araw-araw sundin mo ang salita niya. Hindi lang tuwing linggo. You are not a Sunday Christian. You are a Christian. That is who you are. Yun ang sino ka. Okay? Ngunit anong ginagawa natin? Verse 16. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kuya Ryle, sa anong paraan kami nagmamalaki? Sa anong paraan kami nagmamalaki? Again, by not reading His Word. Hindi na po ako magpo-focus doon sa, wag magsugal, wag mag-inom, wag magganito. Hindi na po ako focus doon. Focus na po tayo sa ano ba talagang ginagawa natin. Pag-aaral ng salita. Yes, yung paggawa ng kasalanan, pagmamayabang po yan sa harapan ng Panginoon. Akala natin, alam natin yung buhay natin, no? At pagpapakita ng pagmamayabang ay ang hindi pag-aaral ng kanyang salita. No? So wag po tayong mamuhay na tayo ang humuhubog ng ating buhay. Huwag tayong mamuhay na ayon sa ating kalooban. Mamuhay tayo na hindi kinakaligtaan ang kalooban ng Diyos. At kung may pakikinig man tayo sa kanyang salita, ay gawin natin ito.
So, dapat po nating tandaan, no? Ang natural dapat sa isang buhay Kristiyano ay hindi kailanman dapat maging optional. Ano po yun? Pag-aaral ng kanyang salita at pagsunod sa kanyang salita. So mga kapatid, hindi po ako nandito para turuan kayo na ipaalala sa inyo yung mga bagay na huwag gawin. But nandito po ako ngayon upang ipaalala sa inyo yung mga bagay na dapat nating gawin. Pag-aaral ng salita, pananalangin at pagsunod sa kanyang salita. Very simple. That's the Christian life. We live only for Him. Kaya nga again, babalikan ko lang po ito sandali, yung mga desisyon na gagawin natin sa mga buhay. Hindi man sila direkta na nakasulat sa salita, but let your decisions anchored kung ano man po ang dapat nating unahin at dapat nating priority. Ito, one example. For example, Gab. Ito si Gab, maraming kaibigan ito si Gab. Si Gab na ang favorite example. No? For example, si Gab. Ito, sa school. Tapos na yung school nyo, no? Tapos na yung gawain ninyo. Tapos, inaya ka or pinahintay ka ng kaklase mo, close mo, friend mo. Pero pag naghintay ka sa kanya, ito, simple decisions lang. Kaya lang alam mo, may Bible study ka 4:30, Gab, di ba? Tapos pinahintay ka niya. Tapos ang naging desisyon natin, si kaibigan ko naman, hihintayin ko na lang siya. Pero, na-disregard na natin yung Bible study. Di ba? Minsan may mga ganun tayong desisyon. So, kahit yung mga maliliit na bagay, lahat ng desisyon natin, dapat inuuna natin i-consider. Ito ba ay makakatulong? Mas magkakaroon ba ako ng maraming oras upang pag-aralan at sundin ang salita ng Diyos? O ito lamang ay magpapa-hinder sa akin? So ito po, yan po yung basic na lagi nyo pong i-consider kapag po kayo ay naggagawa ng desisyon. Kahit maliit man yun. So I would like to say sorry kasi last Thursday hindi po tayo nakapag-Bible study. Wala lang po talaga akong option that time. Nasa hospital pa po ako nung time na yon. But I would really love to. No? Yun po, di ba? Sinasabi ko po ito hindi para magmayabang, pero ganun po dapat ang ating pag-iisip. Yun yung priority mo. O alam mo may simba ka sa Sunday, that's the time na makarinig ka ng salita ng Diyos. O maglaba ka na ngayon. Para bukas free ka na. And you can focus. Naintindihan niyo po? Kahit yung mga simpleng desisyon na ganun, nagpapakita yon kung sino ka. No? So to end this, verse 17. Kaya't ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So you see, anong kaibahan ngayon sinasabi dito? Hindi yung kung ginagawa mo yung mga hindi dapat gawin, ito ay kasalanan. Hindi na ganon, no? But in verse 17, kung sino man ang nakakaalam sa paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So baka po kasi ang focus natin, wag uminom, wag magmura, wag magsinungaling, pero wala naman din pag-aaral ng salita. Walang pananalangin. Walang pag-aaral ng salita. Walang pananalangin. At walang pag-aaral ng salita at pananalangin. If you think you are not sinning, you are sinning against the Lord. Alam niyo po ba? Let me give you example. Malapit na po tayo matapos, no? Let me give you example. These are men. These are men. These were men used by God. But tingnan niyo po kung paano sila mag-isip. Acts 18, verses 19 to 21. Acts 18, verses 19 to 21. Pagdating nila sa Efeso, sila'y iniwan niya roon. Sino tong niya? Si Pablo po to. Ngunit pumasok muna siya
Si Pablo po ito. Sa sinagoga at nakipagtalo sa mga Hudyo. Hindi po nakikipag-away si Pablo dito, okay? Yung nakipagtalo po dito, dinidefend niya po yung katotohanan. Okay? Nang siya'y pinakiusapan nila na tumigil pa roon ng mas mahabang panahon ay hindi siya pumayag. Si Pablo hindi pumayag. Kundi, nang siya'y nagpaalam sa kanila ay sinabi, babalik uli ako sa inyo kung loloobin ng Diyos. At siya'y naglakbay buhat sa Efeso. Hindi nagsabi si Pablo, sige. Hindi. Ba't ano sabi ni Pablo? Kung loloobin ng Diyos. And in Acts chapter 21, verses 10 to 14, 10 to 14, 21, 10 to 14, habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta na ang pangalan ay Agabo, ang dumating mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi. Na-imagine niyo po, may isa pong propeta. Kinuha yung sinturon ni Pablo tas ginapos niya. No? At anong sinabi niya? Ganito ang sinasabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito. Sino yung may-ari ng sinturon? Si Pablo. At siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hentil. Ibig sabihin, papatayin po si Pablo. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, so yung namin po dito, yun po yung nagsulat, no? Ng Acts, si Luke ata to. Tama ba si Luke? Sa Acts? Yes, Luke and Acts. Confirm natin, no? Sorry, I forgot. But I think it's Luke. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya. Sino yung sa kanya dito? Si Pablo. Na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kasi nga papatayin si Pablo eh. Kaya sabi ng mga mananampalataya, uy, wag ka na pumunta doon, Pablo. Kaya't sumagot si Pablo. Ano yung sagot ni Pablo? Anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso? Handa ako na hindi lamang gapusin. Kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun ang sagot ni Pablo. Nalungkot siya. Bakit? Kasi pinipigilan siya ng mga mananampalataya. Kaya sabi niya, bakit niyo ako pinapalungkot? You see the mindset? Nakita niyo kung gaano kaiba ang mindset? Pero dito sa mundo, huwag ka dyan mag-share. Maraming mga mamamatay tao dyan. Ganon tayo mag-isip, di ba? Huwag kayo dyan. Baka mapahamak kayo. Pero anong sabi ni Pablo? Hindi lamang ako handa gapusin, but handa ako mamatay. Handa ako mamatay para sa pangalan ng Panginoong Jesus. In the same way, handa akong maging mahirap. Handa akong mawala yung mga pleasure ko. Handa akong mamuhay ng payak at simple para sa pangalan ng Panginoon. Pero ito yung maganda. Nang hindi siya mahimok, tumigil kami. Nagrepent sila na nagsasabi, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. If you think ang pagiging Kristiyano ay simple lang, na magsisimba ka lang, uupo ka lang dyan. No. Kristiyano is living for God. Kahit ikamatay pa natin ito. Aanhin mo ang buhay mo dito sa mundo, yung physical mo na katawan. Mawala rin naman yan. Ano ba example? Romans chapter 1 verses 9 to 10. Romans 1, 9 to 10. Sapagkat saksi ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Grabe si Pablo, no? It's Pablo. At lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Gusto pumunta ni Pablo, bisitahin yung mga taga-Roma. Pero anong sabi niya?
sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon. And in chapter 15, Romans pa rin, chapter 15 verse 30 to 22. Ngayon isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin, upang kayo'y maligtas sa mga hindi sumasampalataya na nasa Judea, at upang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal, upang sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan at makapagpahingang mas kasama ninyo. So you see, yung gusto ni Pablo at yung plano ni Pablo, gagawin niya yon sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 4 verse 19, sabi ni Pablo pa rin, ngunit ako'y darating agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon. At aking alaalamin, hindi ang salita ng mga taong mapagmataas, kundi ang makapangyarihan. So you see, kung loloobin ng Panginoon. In the last verse, 1 Corinthians chapter 16 verse 7. Ayaw kong makita kayo ngayon na dadaan lamang, sapagkat ako'y umaasa na makagugol ng ilang panahon na kasama ninyo kung itutulot ng Diyos. Yun yung tama. Pagpapakita ito na yung submission ni Pablo sa Panginoon. By the way, ano ba sinasabi ni Pablo dyan? Kasi po, may tinuturuan po si Pablo sa iba't ibang lugar. Parang ganito lang din po. Okay? May binabible study si Pablo sa iba't ibang lugar. At gusto niya makapunta doon. Pero hindi plano niya, but kalooban ng Diyos. And even our Lord Jesus Christ. Even our Lord Jesus Christ in Luke chapter 22 verse 42. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa inyo. That's the normal Christian mind. Will of God. Will of God. Kalooban niya. Kalooban niya. Hindi kalooban natin. Pero, ito yung pinakamatindi actually. Merong mga tao na hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos dahil hindi nila ito alam. Pero alam niyo po ba anong mas matindi? Yung verse 17. Yung alam nila ang kalooban ng Diyos pero hindi nila ginagawa. To end this, let's read Luke 12, verse 45 to 48. Luke 12:45 to 48. Subalit, kung sabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagdating ng aking Panginoon. By the way, para po maintindihan niyo po ito, meron pong isang master na umalis, tapos iniwan po yung kanyang alagad. Tapos sabi ng alagad ito, or alipin, subalit kung sabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagdating ng aking Panginoon. At pinasimulan niyang bugbugin ang mga aliping lalaki at mga aliping babae. At siya'y kumain, uminom, at naglasing. Ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya nalalaman, siya'y pagpuputol-putulin at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping iyon na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda at hindi ginawa ang ayon sa kalooban nito, ay papaluin ng marami. Subalit, ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. Ngunit, sa bawat binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami, ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. So, sino po ang mas paparusahan ng marami? Yung alipin na nakakaalam, ngunit hindi naman
ginagawa. Yung hindi nakakaalam at hindi ginagawa, kakaunti lamang ang kanilang parusa. Now take note, this talks about unbelievers. Ito po ay para sa mga hindi mananampalataya. Why? Take note, wala pong mananampalataya ang hindi maghahanda. Ano nga yung paghahanda natin? Pag-aaral ng salita, pagsunod sa salita, pananalangin. Yun lang. Pamumuhay para sa Kanya. Yun po yung paghahanda natin. Take note, walang Kristiyano, tunay na Kristiyano, na hindi maghahanda. Sino lang yung mga hindi maghahanda? Yung mga huwad, bulaan, at hindi totoong mga mananampalataya. So kapatid, kung hindi ka naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, at ang pamumuhay mo ay para sa sarili mo at para sa mundong ito, well, sorry to say, you are part of this world. Hindi ka mananampalataya kapag ganyan ang pamumuhay mo. So, anong dapat mong gawin? Tumalikod ka sa lahat ng iyong kasalanan at sa lahat ng pagmamalaki na meron ka. At ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Kanya na may gawa ng lahat, sa Kanya na may alam ng lahat, sa Kanya na ang kalooban lamang ang nangyayari. Doon ka dapat magtiwala. Hindi sa sarili mo. So manampalataya kayo sa Kanya. Sa Kanyang anak na si Jesucristo na siyang naging kabayaran para sa kasalanan natin. Pati ang kaligtasan natin, ang kaligtasan na hindi natin makakamtan sa sarili nating ginagawa. Ang kaligtasan ay nasa Panginoon lamang. Sa Kanya lamang yun manggagaling. At ito'y binigay niya sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So ilagak natin ang ating puso at buhay at manampalataya sa Kanya. So kung meron man dito ang hindi pa nananampalataya at naniniwala sa Panginoon, naway ang salita ng Panginoon na narinig ninyo, ang siyang gawitin ng Panginoon upang baguhin ang inyong puso, buhayin ka, at bigyan ka ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So mga kapatid, that's the Word of God. Huwag tayong magmayabang. Even for believers, hindi tayo mamumuhay na puro kayabangan. We always depend on God by reading His Word and submitting our lives to His Word. So let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Kung meron man pong pagmamalaki sa aming mga buhay, kung kami man po ay namumuhay na ang iniisip lamang ay aming kagustuhan, kalayawan, kung kami man po ay namumuhay na tila ba alam namin ang bukas, kung kami man po ay namumuhay na walang pag-aaral ng salita mo, or gumagawa ng kasalanan, maraming salamat sa iyong paalala ngayon na maaaring ang bukas ay wala na. Kung kaya't ang aming pag-iisip ay lagi lamang nakatuon sa iyong salita, sa paghahanda at pamumuhay para po sa iyo lamang. Tunay nga na ikaw lamang ang makakapagligtas. At ang salita mo ngayon, ang gamitin mo, Panginoon, upang iligtas ang mga nakakarinig ngayon. Baguhin mo ang kanilang puso, Panginoon. Ikaw lamang po ang may kaya nun at buhayin mo silang muli. Ayon po sa iyong habag at iyong awa at iyong pag-ibig. At pagtibayin mo po ang iglesia mo dito sa Kapkaben. Na kami po ay magmamumuhay ayon sa pag-ibig na iyo pong ibinigay sa amin. Na kami rin po
ay ibigyan namin ng isa't isa. Mananalangin at magtutulungan to build up one another for your glory, O God. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakasali ngayon. So, you are dismissed. Kita-kita po tayo. Sana makasali po kayo sa Bible study bukas ng 4:30. God bless po. Ingat po tayo. Thank you. Bye-bye din sa online. 7.